Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1336, Pagsuntok kay Dao He. Anuman ang kanilang lakas, ang mga demonyong kakayahan ni Lin Fang ay malamang na nagmula sa mga imperial na kasulatan. Sa Ice and Snow Empire, kahit na ang mga prinsipe ay walang mga imperial na kasulatan. Si Lin Fang ay nagkaroon ng kalamangan sa mga tuntunin ng mga kasanayan, lalo na pagkatapos makapasok sa layer ng Zunchi. Nandito ako, kaya bakit hindi mo ako patayin? Tanong ni Lin Fang. Hinatak ng binata ang mahabang mukha at saka galit na galit. Naglabas siya ng ice energies na parang gusto niyang i-freeze si Lin Fang, gayunpaman, walang epekto ang kanyang enerhiya. Hindi man lang niya mapahina ang lakas ni Lin Fang, ngunit ang kanyang determinasyon ay nadudurog. Asar! Sigaw ng binata. Gayunpaman, itinaas lang ni Lin Fang ang kanyang napakalaking kamay, na puno ng mga demonyong enerhiya. Mamatay. Biglang naglabas ng ice energies ang binata. Kahit inapis siya, hindi niya kayang sumuko. Kabom! Sa isang kisap mata, ang demonyong kamay ni Lin Fang ay humawak sa leeg ng binata, na ikinasakal nito. Mukha siyang natakot habang dahan-dahan siyang itinaas ni Lin Fang sa hangin. Akala ko ba gusto mo akong patayin? Sabi ni Lin Fang. Ang lakas ng loob mong kumilos ng ganyan sa araw ng piging ng ika-6 na prinsipe. Sabi ng malamig na boses sa di kalayuan, pambasag ng katahimikan. Hindi mo naiintindihan ang etiquette, ibaba mo siya. Sabi ng iba. Boom. Inihagis ni Lin Fang ang binata sa lupa, marahas. Sumabog pa ang table sa tabi niya. Maraming sirang buto ang binata. Muli siyang sumigaw ng ilapat ni Lin Fang ang kanyang paa sa sugatang dibdib ng binata. Boom! Naglabas si Lin Fang ng nakakatakot na enerhiya. Hindi lang siya pinakawalan ni Lin Fang nang marinig niya ang mga taong iyon, inihagis pa niya ang binata sa lupa. Ang piging ay inayos para sa iyo, at hindi ka nagpapamukha sa sinuman, ikaw na walang utang na loob. Sabi ng iba, para sa akin. Pagdating ko, narinig kong sinabi niyang madali niya akong patayin. Bakit ko bibigyan ng anumang mukha ang mga tulad niya? Sabi ni Lin Fang, na sinulyapan ang taong iyon gamit ang kanyang itim na mga mata. May kilala ba ako sa inyo? Sabi ni Lin Fang na wala kialam. Pagkatapos nito, isa pang nakakakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin. Hindi nakakagulat na si Hiren ang pumili ng lalaking iyon, medyo malakas siya. Kaya pala wala siyang pakialam kay Dao He. Sabi ng ika-6 na prinsipe, umiinom ng alak at tumatawa. Hindi naman siya mukhang galit. Si Dao He ay mukhang galit na galit nang marinig ang ika-6 na prinsipe. Lin Fang. Sabi ni Dao He, na nanlilisik kay Lin Fang na may pagpatay sa kanyang mga mata. Tumingin si Lin Fang kay Dao He nang walang takot. Gusto kitang hamanin. Sabi ni Dao He, isang labanan hanggang kamatayan. Isang labanan hanggang kamatayan. Ang karamihan ay namangha. Kung nagawa niyang patayin si Lin Fang, walang pakialam. Kahit na ang Snow Leader noong una ay gustong magpakasal sina Dao He at Yi Renlei, ngunit bumalik si Yi Renlei kasama si Lin Fang. Ang pinuno ng Niebe ay walang pakialam at ayaw niyang makisali sa pag-iibigan ni Yi Renlei. Ang tuntunin ay hindi tayo maaaring gumamit ng mga banal na sandata. Sabi ni Dao He, si Lin Fang ay may scepter at ito ay isang nakakatakot na sandata. Mayroon din siyang isang walang laman na robe sa kalawakan na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa paligid. Paano ako makakasigurado na hindi sasali ang Dao Clan? Sabi ni Lin Fang, nakangiti sa malamig na paraan. Kung papatayin niya si Dao He, siya ang magiging unang biktima niya pagkatapos makapasok sa layer ng Zunchi. Kung tatanggapin mo ang hamon, maaari kong ay silang espasyo sa paligid natin. Walang mangiistorbo sa inyo hanggang sa mamatay ang isa sa inyo. Nakangiting sabi ng ika-6 na prinsipe. Gusto niyang makita ang laban na iyon. Kahit na sino ang namatay, si Lin Fang o si Dao He ay namatay, ang laban ng iyon ay magiging kawili-wili. Kung ganoon, mag-away tayo pagkatapos. Sabi ni Lin Fang. Kumukulo ang kanyang dugo at dumadaloy ang demonyong chi sa kanyang katawan. Sige, tatatikan ko ang espasyo, walang ibang makakasali. Nakangiting sabi ng ika-6 na prinsipe. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Fang. Maaari kang magsimulang lumaban. Boom! Ang chi ni Dao He ay sumugod patungo sa langit habang inilabas niya ang kanyang blade energies. Lin Fang, mamamatay ka. Agresibong sigaw ni Dao He. Isang napakalaking talam ang lumipat patungo kay Lin Fang. Ang kanyang mga pag-atake ay kasing lakas ng mga banal na sandata. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamao at sinuntok ang hangin sa direksyon ni Dao He habang umaangat sa ere. Ang demonic chi ay umiikot sa paligid niya at humahanggol sa kalangitan. Mamatay. Daw hindi siya gaanong nagsasalita, tumalon siya pasulong at naglabas ng matalas na talon sa level 5 wind abstruse energies. Isang dambuhalang 10 metro ang haba ng talon ang kumikinang habang tumatama ito patungo kay Lin Fang. Biz. Tumalon si Lin Fang pasulong gamit ang kanyang Xiaoyao agility technique. Nag-condense siya ng ilang hangin at walang laman na espasyo na abstruse energies habang siya ay gumagalaw patungo sa Dao He. Nagulat si Dao He, napakabilis ni Lin Fang. Ang mga tao ay namangha din, tila ang agility technique ni Lin Fang ay naglalaman ng mga banal na marka. Dao He, sigaw ni Lin Fang. Itinaas ni Dao He ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Fang. Tiningnan niya ang dalawang itim na mata na iyon, ang mga demonyong enerhiya ay nagsisimulang kumalas sa kanyang mga iniisip. Boom! Sinuntok ni Lin Fang ang ulo ni Dao He, dahilan upang ito ay agad na sumabog. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1337, Insane Battle.
Si Dao-hee, patay na siya. Ang mga tao ay namangha, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Gaano kalakas, pasabog, agresibo. Isang suntok at winasak ni Lin Fang si Dao-hee. Anong nangyari? Naisip ng karamihan. Sumigaw si Lin Fang at tumigil si Dao-hee sa paggalaw. Lakas ng demonyo iyon. Hindi man lang nasulyapan ni Lin Fang ang bangkay ni Dao-hee. Tumapag siya sa harap ng mga tao at agresibong sinabi, sino pa ba ang madaling pumatay sa akin? Naghihintay ako. Walang nagsabi ng kahit ano. Nanatiling tahimik ang lahat ng pamuna kay Lin Fang. Si Dao-hee ay nakalusot sa ikatlong layer ng Zun-chi at sa kanyang mga abstruse energies, madali niyang napatay ang mga ordinaryong cultivator ng ikalimang layer ng Zun-chi. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Lin Fang ay malayo sa karaniwan. Ang suntok ni Lin Fang ay hindi lamang pumatay kay Dao-hee, sinira nito ang tiwala ng maraming tao. Pumili ba si Hirenlei ng random na lalaki bilang boyfriend? Paano kayo lahat ay mukhang masama ang loob? Masaya kayong nag-uusap kanina, sabi ni Lin Fang. Lin Fang, ang piging ay inayos para sa inyo ni Hirenlei, mangyaring maupo. Mag-usap tayo at magsaya, sabi ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zun-chi. Nakaupo siya hindi kalayuan sa ika-6 na prinsipe, ibig sabihin ay nagtiwala sa kanya ang prinsipe. Ang lakas ni Lin Fang ay sumire sa kanilang mga plano. Noong una ay gusto nilang ipahiya si Hirenlei at siya, ngunit ngayon ay hindi na nila magawa. Para sa akin, sabi ni Lin Fang, malamig na ngumiti. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Hirenlei gamit ang kanyang itim na mga mata. Mahal ko, naniniwala ka ba sa kanila? Mahal ko, sa tingin mo ba ako ay tanga? Tanong ni Hirenlei, na nakangisi. Tumingon muli si Lin Fang at tumingin sa kausap lang. Sinasabi ng girlfriend ko na sinusubukan mo kaming ipahiya. Naging bato ang lalaking iyon. Akala niya ay kakayanin niyang pakalmeyan si Lin Fang, ngunit tila dumating sina Lin Fang at Hirenlei para guluhin sila. Dahan-dahang naglakad si Lin Fang patungo sa lalaking iyon, ang bawat hakbang niya ay sapat na para sumabog ang lupa sa ilalim niya. Pinagsasama-sama niya ang natural na puwersa ng lupa at langit habang naglalakad siya. Ang mga mahihinang cultivator ay nagsimulang huminga ng mas mabilis, sumakit ang kanilang dugo. Bam! Marahas na hinampas ng ika-6 na prinsipe ang kanyang baso sa mesa. Galit na galit ang itsura niya. Boom! Boom boom boom! Isang hindi kapani-paniwalang dami ng chi ang bumangon sa hangin. Ang mga kabataang lalaki na nasa gilid ng Ice Emperor ay tumayo lahat, naglabas ng malamig na enerhiya. Huminto si Lin Fang matapos siyang mapalibutan ng mga enerhiyang iyon ng yelo. Kaya iyon ang uri ng seremonya na inayos mo para sa aking kasintahan. Sabi ni Hirenlei, nakangiting walang pakialam. Ang lahat ng lalaking iyon ay mga cultivator ng Zun, ang pinakamalakas ay nakalusot hanggang sa ikalimang layer ng Zun-chi. Mahalagang tandaan na kung ang isang kabataang lalaki ng ikalimang susun ng Zun-chi ay pinahihintulutang maupo roon, nangangahulugan ito na siya ay napakalakas, kahit na kasing lakas ng isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zun-chi, marahil ay mas malakas pa. Nakita mo na hindi masaya si Lin Fang na makasama kami, hindi mo kami masisisi dito. Sabi ng ika-6 na prinsipe na parang wala na siyang pakialam sa laro nila. Mahal ko, kumanta ka para sa kanila. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo si Hirenlei at umupo, naka-cross-legged sa hangin. Kumuha siya ng citer at ipinatong iyon sa kanyang mga binti. Nagsimula siyang tumugtog at kumanta, pinalibutan sila ng sound waves na lumilikha ng mga ilusyon. Lalong nagdilim ang mga mata ni Lin Fang at ang kanyang malademonyong layunin ay naging mas nakakatakot. Ang 6 na pagnanasa ng demonyong kanta ni Hirenlei ay maaaring magpalakas ng kanyang malademonyong layunin. Boom boom! Pinalibutan ng malamig na enerhiya ang katawan ni Lin Fang, ngunit nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad. Parang nabasag na bubog ang tunog habang nabasag ang yelo sa paligid niya. Inilabas niya ang kanyang cetro at naglabas ng mga lakas ng pagmumura. Hindi nakakagulat na sinabi ni Dao na ayaw niyang gumamit ng mga banal na sandata. Naisip ng karamihan. Naapektuhan na ang determinasyon ng maraming tao. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad at sinabing, cursing, teritoryo ng pagkawasak ng demonyo. Inilabas ni Lin Fang ang isang madilim na teritoryo. Pagkatapos makapasok sa layer ng Zun-chi, ang mga cultivator hanggang sa ikatlong layer ng Zun-chi ay magkakaroon ng kanilang lakas na silyuhan at mapipigilan. Espiritu. Galit na sigaw ng isang tao. Napagtanto ng ilang tao na kailangan nilang umatake bago pa huli ang lahat. Ang espasyo ay biglang napuno ng mga enerhiya ng yelo, nagsimulang bumagsak ang mga snowflake sa loob ng teritoryo ng demonyo. Wala sa mga taong iyon ang nag-aral ng mga sinaunang kasulatan, kaya hindi nila alam kung anong lakas ng teritoryo. Alam lang nila kung paano gamitin ang lakas ng kanilang dugo at espiritu. Mamatay. Galit na sigaw ng isang tao. Gusto niyang palamigin Lin Fang. Ang kanyang maraming kulay na espiritu ay nagsimulang umatake kay Lin Fang. Lalala. Boom. Tumaas ang nakakatakot na dugo ni Chi sa kalangitan habang umaawit ang mga dragon. Ang dugo ni Lin Fang ay napakalakas, kaya't ang mga dragon ay umaawit kapag ginamit niya ang kanyang lakas ng dugo. Gayunpaman, hindi pinakawalan ni Lin Fang ang kanyang espiritu, kumikilos pa rin siya bilang isang black mage. Ang kanyang espiritu ng dragon ay kay Lin Fang. Kahit sa Ice and Snow Empire, kailangan niyang magtago ng ilang sikreto. He only invoked his blood strength and it was enough to suffocate people. Sa malakas na lakas ng dugo na iyon, mula ba siya sa isang imperial na
Mia. Tumalon si Lin Fang pasulong at umungot. Sumipol ang mga demonyong enerhiya, umawit ang mga dragon, sabay-sabay na umangat ang kanyang lakas sa langit. Ang mga cultivator ng una at ikalawang layer ng Zunchi ay umubo ng dugo, ang mga cultivator ng ikatlong layer ng Zunchi ay dumaing sa sakit. Sa wakas ay hindi na nila kinaya ang mga lakas ng pagsumpa, ang anim na kantang pagnanasa, at ang kantang demonyo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1338, pagsira sa maharlikang kabataang lalaki. Sinira ng mga pag-atake ni Lin Fang ang kanilang determinasyon at pinigilan ang kanilang lakas. Nagsisimula na silang mabaliw. Nang sabay-sabay nilang inilabas ang kanilang espiritu, nawala si Lin Fang at muling lumitaw sa itaas nila. Boom boom boom. Bumagsak ang mga enerhiya kung saan nakatayo si Lin Fang kanina. Mamatay. Hawak-hawak pa rin ni Lin Fang ang kanyang cetro habang galit na galit siyang sumisigaw. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at tumingin sa itim na mga mata ni Lin Fang. Pagkatapos ay nakita ng karamihan ng isang demonyong silweta na lumitaw na partikular na mapagmataas at masama. Ang mga lakas ng siyam na demonyo sa mundo ay napuno ang teritoryo. 9 Netherworld Song, Demon Life. Sinimulan ni Lin Fang na kantahin ang kanta ng siyam na Netherworld habang ang lahat ay nakatitig sa kanyang mga mata. Ang lahat ay napuno ng mga thread ng demonyong layunin, nawalan ng kontrol at naging mga demonyo. Sa mundong ito, ako ang inyong Panginoon at kayo ay aking mga alipin. Sabi ni Lin Fang, ang mga taong iyon ay nanginginig ng hindi mapigilan. Hindi, walang makakakontrol sa akin. Sabi ng isang cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi, sinusubukang mabawi ang kontrol sa kanyang sarili. Patayin siya. Sabi ni Lin Fang, mamatay mamatay mamatay. Ang mga cultivator ng ikatlong layer ng Zunchi at sa ilalim ng lahat ay itinapon ang kanilang mga sarili sa cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi, hindi makontrol ang kanilang sarili mamatay kayong lahat. Sigaw ng cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi. Mayroon siyang antas-anim na yellow at snow abstruse energies, na madaling nagyayelo sa lahat ng mga taong iyon. Slash, slash, slash. Mga sibat na gawa sa yelo ang tumusok sa kanilang mga katawan at agad silang pinatay. Nabigla ang ika-anim na prinsipe, hindi niya akalaing aabot si Lin Fang ng ganito. Talaga bang nakalusot lang si Lin Fang sa layer ng Zunchi? Hirenlei, napakagandang sorpresa. Sabi ng ika-anim na prinsipe. Nakangiti si Hirenlei habang pinapanood ang laban ni Lin Fang. Mahal, nakatanggap ka ng hindi ka pani-paniwalang kaalaman mula sa Netherworld Demon Emperor. Isip ni Hirenlei. Bumalik sa Zuyu, alam ni Hirenlei na si Lin Fang ay nakatanggap ng ilang kaalaman mula sa Netherworld Demon Emperor noong siya at ang Qiyongqi ay nakipag-usap sa demonyong emperador. Pinanood ni Lin Fang ang cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi na pinapatay ang mga cultivator na tinataglay niya. Dahil ang cultivator na iyon ay may level 6 abstruse energies, kailangan siyang patayin ni Lin Fang ng mabilis hanggat maaari. Pagsumpa kaluluwa, ang scepter ni Lin Fang ay gumuhit sa kalangitan at naging isang napakalaking puno na umaapi sa universo. I freeze. Sigaw ng cultivator na iyon, inilabas ang kanilang lakas ng dugo. Sumpa. Sigaw Lin Fang. Nabasag ang yelo at nahulog mula sa langit ang isang demonyong tore. Isa itong banal na sandata, ang gintong tore na ikinulong ni Qi Zhaozhao. Ginamit ko na ang teritoryo ng Deva Mara bilang Lin Fang, kaya hindi ko ito magagamit ngayon. Isip ni Lin Fang. Noong lumaban siya sa Zubagyo, ginamit niya ang teritoryo ng Deva Mara. Kahit na siya ay nasa Jiuyu, kailangan niyang iwasan ang paggamit nito kung sakaling may nakakita sa kanyang laban sa labas ng Fortune City. At saka, ang malakas na cultivator na iyon ay mas matalino kaysa sa iba, hindi siya tumitingin sa mga mata ni Lin Fang. Nang walang demonyong intensyon, walang kalamangan si Lin Fang. Sumpa ng kamalayan. Sigaw ni Lin Fang. Maaaring maapektuhan ang mga hindi naapektuhan ng kanyang demonyong kanta kung atakihin niya ang kanilang kamalayan. Mamatay. Ang demonyong tore ay lumaki sa laki ng isang palasyo habang ito ay bumaba mula sa langit. Kakilakilabot na hiyawan ang nangyari at maraming tao ang agad na namatay. Ang iilan na nabubuhay pa ay napapaligiran ng mga demonyong enerhiya at nahihirapan. Hindi nila maalis ang 9 Netherworld's water at ang demonyong layunin, damaykit ito sa kanilang balat na parang pandikit. Sumpa. Sabi ni Lin Fang. Hindi rin maalis sa kanila ang kanyang mga lakas ng pagmumura. Kahit saglit lang silang nag-aaway, akala nila ilang araw na silang nag-aaway. Sinira muli ng mga demonyong enerhiya ang kanilang determinasyon, dalawang tao ang nagtaas ng ulo at muling tumingin sa itim na mga mata ni Lin Fang. Ako ang iyong Panginoon, kayo ay aking mga alipin, pagsilbihan ako o mamatay. Muling bumangon ang siyam na tubig sa daigdig at sinira ang kanilang natitirang determinasyon. Nagsumite sila at tumango. Mamatay. Sigaw ng dalawang cultivator ng Zun, agad na sinalakay ang iba pang mga cultivator sa kanilang paligid. Isang balahibo na pamaypay ang lumitaw at nasugatan ng ilang tao. Nakakatakot ka talaga, sabi ni Lin Fang. Nawalan ka ng determinasyon, kaya madali kitang mapatay ngayon. Sabi ni Lin Fang. Hindi. Sigaw ng isa sa natitirang iilan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa itim na mga mata ni Lin Fang. Place rate. Sabi ng isa pa, nang hindi tumitingin kay Lin Fang. Isang feather fan ang lumipat patungo kay Lin Fang na may level 6 na abstruse energy. Patayin siya. Galit na sigaw ni Lin Fang.
Ang ilang mga tao ay lumipat patungo sa umaatake, na nagpapanik sa kanya nang maalala niya kaagad ang kanyang tagahanga. Boom boom. Dalawang uri ng lakas ang nagbanggaan at ngumiti si Lin Fang. Mamatay. Bigla siyang nawala at muling nagpakita sa harap ng cultivator na iyon. Wala siyang oras para harangan ang pag-atake ni Lin Fang ngayon. Sinuntok siya ng malademonyong kamao ni Lin Fang sa mukha, sumabog ang kanyang ulo at agad siyang pinatay. Ang huli ay tumingin kay Lin Fang at umiling. Hindi, pakiusap. Mamatay. Sabi ni Lin Fang, sinuntok muli ang hangin sa kanyang direksyon. Ang taong iyon ay sumabog din at si Lin Fang ang huling natitira. Si Yi Renlei ay hindi mukhang nag-aalala, sa halip ay lumaki at lumaki ang kanyang ngiti. Hindi niya inaasahan na mapapatay niya silang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1339, ang plano ni Yi Renlei. Bumaba si Lin Fang mula sa langit at bumagsak sa lupa, hindi gaanong mukhang demonyo kaysa sa isang sandali. Sa kasamaang palad, hindi pa rin sapat ang aking hangarin sa demonyo. Masyadong mahina ang aking demonic abstruse energies, hindi ko man lang magamit ng maayos ang 9 Netherworld's demoniac song, kung hindi, sila ay naging mga alipin kaagad. Isip ni Lin Fang. Makakaasa na ako ngayon sa purong lakas ng demonyo, mga kasanayan sa demonyo, at lakas ng teritoryo para patayin ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi sa isang welga, ngunit hindi pa rin ito sapat. Isip ni Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa ika-6 na prinsipe. Hindi mo iniisip na patay na sila, hindi ba? Panunuya ni Lin Fang. Ang ika-6 na emperador ay mukhang hindi nababagabag. Si Lin Fang ay kumbinsido na ang ika-6 na prinsipe ay may dahilan para sa kanyang pagtitiwala. Kahit na nakalusot pa lang siya hanggang sa ika-4 na layer ng Zunchi, malamang na siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Gayunpaman, tila hindi siya interesadong makipaglaban kay Lin Fang. Mga kaibigan ko sila, pero boyfriend ka ng kapwa ko disipulo. Hindi ko nais na makita kang nakikipaglaban sa kamatayan, ngunit dahil tapos na ito, maaari lamang akong magkaroon ng habag sa kanila. Mahinahong sabi ng ika-6 na prinsipe. May bumangon sa himpapawid at nagpakita sa harap ng ika-6 na prinsipe. Kamahalan, parami ng parami ang mga tao, kami. Pabayaan mo lang sila. Walang pakialam na sabi ng ika-6 na prinsipe. Tumanggo ang taong iyon at muling umalis. Tumingin si Lin Fang sa ika-6 na prinsipe, malupit siyang ngumiti. Malamang na ginamit ng taong iyon si Lin Fang para tanggalin ang mga taong iyon. Boom! Isang nakakatakot na chi ang lumitaw. Dao-He, tiningnan ni Dao-Gu ang katawan ni Dao-He sa lupa at namutla ang mukha nito. Aking anak na lalaki. Yang Fan. Namula ang mukha ng mga yon. Ang ika-6 na prinsipe ay nag-organisa ng isang piging para sa lahat ng marangal na tao. Ang mga kadadating lang ay mga miyembro ng kanilang pamilya, at ang pagkakita sa kanilang mga anak na lalaki na patay sa lupa ay nagalit sa kanila. May mga bangkay sa lahat ng dako. Kamahalan. Lahat sila ay galit na galit, nakatingin sa ika-6 na prinsipe. Inatake nila ang kasintahan ni Yi Renlei at pinatay niya silang lahat. Wala akong magawa para pigilan ito. Sabi ng ika-6 na prinsipe, yumuko sa harap nila sa magalang na paraan. Wala siyang magawa. Napakaraming tao ang napatay ni Lin Fang, ngunit walang pakialam ang ika-6 na prinsipe. Ipokrito. Alam ng lahat ng mga taong iyon na siya ay mapagkunwari. Narinig na nila noon ang tungkol kay Lin Fang, halatang ginamit ng ika-6 na prinsipe ang mga taong iyon para patayin si Lin Fang. Ngunit sa huli, pinatay sila ni Lin Fang, kaya hindi sila maaaring magalit sa ika-6 na prinsipe. Lahat sila ay malamig na tumingin kay Lin Fang. Nakapagtataka, ito ay isang cultivator ng unang layer ng Zunchi. Hindi nakakagulat, si Yi Renlei ay pumili ng isang hindi kapani-paniwalang pambihirang binata. Pinatay mo ba sila? Tanong ni Dao-Gu. Dao-Gu, hinamon niya ako sa isang labanan hanggang kamatayan, alam mo na iyon. Sabi Lin Fang. Lumipad si Yi Renlei papunta kay Lin Fang, hinawakan ang kanyang braso at sinabi. Nakita ko ang lahat, gusto nilang patayin ang aking kasintahan, ngunit nang salakayin siya, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at pinatay silang lahat. Natalo sila kaya wala kang magagawa, at kung susubukan mo ang anumang bagay na tuso laban sa kanya, ginagarantiya ko na may kahihinatnan. Sabi ni Yi Renlei, nagpakawala ng malamig na enerhiya. Bukod sa Dao Clan, marami pang makapangyarihang grupo. Kung galit ang Snow Leader, talagang kaya niyang sirain ang mga ito, kahit ang Ice Emperor ay hindi siya mapigilan kung siya ay magalit. Ngunit kung hindi nila pinatay si Lin Fang, kung gayon ang kanilang mga supling ay namatay ng walang kabuluhan. Kamahalan, si Dao-He ay naging mabuti sa iyo at ang Dao Clan ay naging mabuti sa iyo. Si Dao-He, patay na siya ngayon, namatay ba siya para sa wala? Sabi ni Dao-Gu, nabasa ang mukha niya. Si Yi Renlei ay hindi mukhang apektado, wala siyang habag sa kanila. Si Dao-He ay hinamon si Lin Fang at tinanggap ng aking ina ang labanan. Kung si Dao-He ang pumatay kay Lin Fang, wala akong sasabihin, pero nanalo siya at pinatay si Dao-He. Kailangan mong igalang at tanggapin ang resulta ng labanan gaya ko. Humayo ka at hanapin ang aking ina kung mayroon kang natitirang pag-uusapan tungkol sa labanan. Sabi ni Yi Renlei, parang galit. Pagkatapos ay kinaladkad ni Yi Renlei si Lin Fang at bumangon sa ere paalis. Siyempre, hindi nila pababayaan si Lin Fang pagkatapos nito. Ibinalik ni Yi Renlei si Lin Fang sa kanyang palasyo at pareho silang nagtawanan. Mahal ko, ang galing mo. Nakangiting sabi ni Yi Renlei.
Mahal ko, pwede bang tigilan mo na ako? Sabi ni Linfang. Gusto na niya itong mahalin. Kung mananatili siya sa kanyang buong buhay, hindi ba siya magiging isang tunay na pervert? Isang karangalan para sa akin na iyon ka sa lahat ng oras. Sabi ni Hirenlei, humahadjudyak habang hinahaplos ang katawan ni Linfang. Ano ang dapat nating gawin sa lahat ng problemang iyon? Tanong ni Linfang, nakangiting pilit at nakakalimutan ang tungkol sa kanyang pagnanasa. Maiiwasan natin ang problema sa pamamagitan ng paglayo rito. Sabi ni Hiren. Maiiwasan natin ang problema sa pamamagitan ng paglayo dito. Hindi nakaimik si Linfang, hindi ba dapat pumunta sila sa shrine? Sige, nagawa mo na ang dapat mong gawin. Makinig ka lang sa akin. Nakangiting sabi ni Hirenlei. Nagtataka ako kung bakit ginawa iyon ng ika-6 na prinsipe. Bulong ni Linfang. Ang lahat ng mga taong iyon ay inaasahan sa pagbabalak, tulad ni Duan Wuya sa nakaraan. Nagsisimula ng isipin ni Linfang na gusto ng ika-6 na prinsipe na patayin ng mga taong iyon si Linfang, ngunit sa huli ay hindi ito nangyari. Ang aking kapwa-alagad ay walang pakialam sa kung ano ang iniisip ng mga estranghero tungkol sa kanya, wala rin siyang pakialam sa mga taong iyon, ang tanging iniisip niya ay lakas. Ang kanyang layunin ay maging isang emperador at pagkatapos ay isang dakilang emperador, kaya ang kailangan niyang gawin bago iyon ay makuha ang pinakamahalagang kayamanan mula sa dambana. Sa tingin niya ako ang pinakamalaking banta niya, sa makatuwid, ang layunin niya ay ang Ice and Snow Shrine. Sabi ni Hirenlei. Kaya sa huli, gusto niyang labanan kita. Talaga, may ibang tao na pupunta din doon. Sabi ni Hirenlei. Ngunit, ang ika-6 na prinsipe ay hindi dapat mag-alala sa ibang mga tao. Ngayon, hinayaan kitang patayin ang lahat ng taong iyon para tanggapin ka ng masamang babae. Nakangiting sabi ni Hirenlei. Kung tatanggapin ng Snow Leader si Linfang, hindi siya mamamatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1340, ang hinaharap na Ice and Snow Goddess. Para tanggapin ako ng Snow Leader. Tumiti si Linfang. Ang mundo ng paglilinang ay puno ng mga estratehiya at tuntunin. Kahit na kinasusuklaman ni Hirenlei ang Snow Leader, nilalaro pa rin niya ang kanyang mga patakaran. Kung hindi ko sila pinuntahan, may mga taong darating para patayin ako. Tanong ni Linfang. Siyempre, magandang halimbawa si Dowhee. Bago ka pumunta sa shrine, hindi ka sana bibitawan ng Snow Leader, pero dahil napatunayan mo ang iyong lakas, hindi na niya tayo iniinis. Sabi ni Hirenlei, sa mapang akulong. Ang kanyang mukha ay malapit kay Linfang, ang kanyang mga labi ay dumampi pa sa labi ni Linfang. Mahal, yakapin mo ako at pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Hirenlei. Hindi napigilan ni Linfang ang sarili, agad niya itong niyakap at naglakad papasok sa silid, karga-karga siya. Maya-maya pa ay dinag na dinag ang mga ungol niya mula sa labas. Nang gabing iyon, lumipad ang dalawang madilim na silhouette patungo sa dambana. Nang makarating sila sa harapan ng palasyo ni Hirenlei at pumasok dito, walang tao doon. Si Linfang at Hirenlei ay nawala. Makalipas ang 10 araw, may isa pang estado na tinatawag na Ice Mountain Empire na napakalayo sa Ice and Snow Empire. Ito ay isang katamtamang antas na imperyo na may yelo na sumasakop sa lahat. Ang buong imperyo ay isang malaking bato ng yelo. Sa pinakadulo hilaga ng bansa, mayroong isang glacier kung saan walang karaniwang naninirahan. May isang maliit na bulubundukin na may mga tiwangwang na bato, 2 tao ang nananatili doon, ginagamit ang yelo bilang isang kama, at nag-iibigan. Makalipas ang mahabang panahon, nakahiga pa rin sila sa yelo, parang mga estatwa. Pareho silang magkayakap. Sa tingin ko nahuhulog na ako sa iyo. Sabi ni Hirenlei. Ang kanyang mga binti ay nasa Linfang, hinahaplos siya. Tumingin si Linfang sa kanya at bumuntong hininga. Hindi siya nag-aalala na mahulog ang loob ni Hirenlei sa kanya, nag-aalala siya dahil tuluyan na itong nabaliw sa kanya. Manatili ka sa akin magpakailanman. Sabi ni Linfang, hinahaplos ang kanyang balat at ninanamnam ang kanyang magandang katawan. Hindi ko kaya. Kailangan kong tahakin ang sarili kong landas, mahal ko. Dapat maintindihan mo, pareho kayo. At saka, ako ay sanay sa paglilinang ng pagnanasa. Sabi ni Hirenlei, humadyak. Maraming babae si Linfang, si Mengqing, isang magandang celestial girl, si Yuzin. Anong landas? Tanong ni Linfang, bumuntong hininga. Natatakot ka ba na magsanay ako ng paglilinang ng pagnanasa sa ibang tao? Tanong ni Hirenlei, tumalon sa ibabaw ni Linfang. Pagkatapos, nagsinungaling siya sa kanya at ngumiti sa kanya. Mahal ko, kung magpapasya akong magsanay ng paglilinang ng pagnanasa, ano ang magiging reaksyon mo? Tanong ni Hirenlei, hinihimas ang sarili kay Linfang. Nang inag si Linfang, mabilis na tumalikod at tumalon sa ibabaw niya. Kung gagawin mo iyon, papatayin ko ang bawat taong kilala mo. Sabi ni Linfang, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Nanginginig si Hirenlei. Patayin ang bawat lalaking kilala niya. Inakbayan niya si Linfang at hinaplos ang likod nito. Mahalin mo ulit ako, Mav. Napaungol si Hirenlei, pareho silang nagliliyab. Pagkatapos makipagkaibigan sa kanya, sinabi ni Linfang, may ipapakita ako sa iyo. Sige. Tumanggo si Hirenlei. Naglabas si Linfang ng isang bronze na salamin. Subukan at gamitin ito. Ano yan? Tanong ni Hirenlei, parang may pag-aalinlangan. Sinaunang salamin iyon, ngunit mukhang ordinaryo. Subukan at i-activate ito. Sabi ni Linfang. Hindi niya rin alam kung
May nakita siya sa loob, ngunit hindi niya alam kung ipinapakita nito sa kanya ang nakaraan o ang hinaharap. Kung sinubukan ni Hirenlei, baka may matutunan siya. Kinuha ni Hirenlei ang salamin at naglabas ng enerhiya, ngunit walang nangyari. Hintayin mo ako. Kinonsulta ni Linfang ang kanyang celestial book spirit sa loob ng kanyang katawan at naglabas ng isang pahina. Demonic Body Tree. Namangha si Hirenlei nang siyasatin niya ang demonyong teritoryo. Ano ang lugar na iyon na may puno ng demonyong body? 4 na panahon na sinaunang puno. Kumislap ang mga mata ni Hirenlei, ngumiti siya at sinabing, "Mahal ko, ang dami mong sikreto." Tumingin ka sa salamin. Dinala ni Linfang si Hirenlei sa parang demonyo at inilagay ang salamin sa kanyang harapan. Sa isang iglap, isang chi ang lumabas mula sa salamin at may lumitaw sa harap ni Linfang at Hirenlei. Pareho silang kinilig. Babae ang imahe, para siyang diyosa ng yelo. Iyan ay, ako sa hinaharap. Nanginginig na sabi ni Hirenlei. Magiging Ice Empress ba siya? Sinabi sa iyo ng manghuhula na kailangan mong magpasya kung ano ang gusto mong gawin sa iyong buhay. Sabi ni Linfang. Nakaramdam siya ng saya. Kung hindi pipiliin ni Hirenlei na magsanay ng paglilinang ng pagnanasa, siya ay magiging isang diyosa ng yelo. Mahal ko, nahuhulog ka na ba sa akin? Nakangiting sabi ni Hirenlei. Nag-aalinlangan siya sa motibasyon nitong ipakita sa kanya ito. Ano sa tingin mo? Sabi ni Linfang. Inakbayan siya ni Hirenlei at ngumiti. Kung papatayin mo ang lahat ng lalaking kilala ko, sa buong buhay ko, isang lalaki lang ang makukuha ko, kahit 100 araw lang. At maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong hinaharap, mahal ko? Sabi ni Hirenlei. Tumango si Linfang at inilipat ang sarili sa harap ng salamin. Isang nakakatakot na demonyo ang lumitaw sa harap ni Hirenlei, may hawak siyang espada at nakatingin sa langit sa isang mapanghamak na paraan. Kung yun talaga ang kinabukasan natin, tapos magiging demonyo kang Diyos at ako ay magiging Diyosa ng yelo. Ano ang mangyayari pagkatapos? Tanong ni Hirenlei, nakangiti. Maliligaw ako sa iyo ng halos. Sabi ni Linfang, tumatawa. Humajijak naman si Hirenlei. Mahal, itabi mo na. 20 araw lang naman tayo, kaya hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Sabi ni Hirenlei, tumalon pabalik sa ibabaw ni Linfang. Tumango si Linfang at iniligpit ang lahat. May 30 araw pa bago ang pulong ng mga emperador, at hindi alam ni Linfang kung ano ang nangyayari sa lalawigan ng Bahwang. At paano naman sina Mengqing at Yuzin? Hindi nag-alala si Linfang kay Mengqing, mananatili siyang magsasanay ng cultivation sa Tiantai. Alam din ni Mo Chen na magaling si Linfang, kaya sasabihin niya kay Mengqing. Gayunpaman, nag-aalala si Linfang kay Yuzin. Pinili ba niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa walang awa na paglilinang? Nagpasya ba siyang pumunta at patayin ng mga tao mula sa Chiklan at Tianlong Divine Castle? Malamang hindi siya sapat na malakas para doon.